Hello guys, magandang araw. Welcome back sa aking channel. Ngayon, mag-update tayo sa Batang Quiapo. Nagkaaway nga itong si Tinding at si Marites dahil nga itong si Tinding ay pinipili talaga ang kanyang gusto na madalaw nga itong si Tanggol sa kulungan. Subalit ayaw na nga ni Marites, ang gusto niya ay sundin ang kanyang asawang si Rigor dahil siya rin ang mapapahamak sa oras na malaman ni Rigor na dinadalaw niya itong si Tanggol. E naman tong dalawa ay hindi nga nagkasundo sa mga oras na yun at medyo magkagalit-galit. Maya-maya pa nga ay dumating na nga itong si Noynoy at magkukwento na tungkol sa nangyari kay Roda. Subalit napansin niya ang dalawang ito ay tela hindi nga nag-uusap at tela magkagalit. Kaya naman sinubukan niya mag-chika na lang sa pamagitan ng kanyang sarili. Ngunit nang bagitin nga ni Noy ang pangalan ni Roda ay tela nag-iba nga ang ihip ng hangin. Nagkaroon na nga ng interes ang mga ito at nang usisa na. Sinabi ni Noy ang tunay na kalagay ni Roda na nasunugan nga ito at naabo pati ang kanyang bahay maging ang kanyang pera kaya walang-wala ito ngayon. At ang isa pa sa pinaka malaking kwento niya dito ay nasa kay Mang Narsing na ito na bahay. Sabi naman ni Marites na bagay lang daw yun sa kanya at tama lang yun sa kanya. Karma nga sa lahat-lahat ng ginawa niya dahil masyado siyang malupit. At grabe siya kung manlait dati kina Mokang lalo nung hindi pa nga ito nakakabayad ng bahay. Ngayon, mararanasan niya kung paano ang walang bahay. Sinabi ni Noy na good luck na nga daw sa kanilang lahat dahil may bago silang kapitbahay. Magulo na nga daw sa loob ng bahay nila ay mas lalong gugulo daw dahil nga sa bago nilang kapitbahay na sobrang napakabungangera ito nga si Roda. Nagiging baligtad na nga ang kanilang mga mundo na dati nga itong si Roda ay nasa taas, ngayon ay nasa baba na siya. Sinabi nga ni Marites na sana nga daw sila Mang Marsing ay hindi magiging kagaya ni Roda na kahit nasa taas na ay magiging humble pa rin ang mga ito at hindi magbabago ang ugali. Mantalang ito namang si Camille ay kinausap na nga ang kanyang asawang si David. Dito sinabi sa kanya na kailangan na nga niya magpa-check up dahil malapit na ang kanyang kabuwanan at medyo masilan nga ang kanyang kalagayan. Sumangayon naman si David, ngunit tela hindi ito interesado na samahan siyang magpa-check up. Bagkus binigyan lang siya ng pera para may panggastos siya at may pambiling bitamina. Napansin ni Camille na tela kakaiba na nga ang kinikilos nitong si David sa kanya. Sinabihan pa siya nito na bumili ng damit dahil napakalosyang nangaraw niya tingnan. Maya-maya pa nga ay bigla na nga itong umalis si David at iiwan na siya. Itong bahagya siyang bumaba sa may hagdanan, nakita nga niya itong si David na tela may ka-text. Pilit niya nga agawin nga ang cellphone subalit ayaw ibigay nga nitong si David na tela may tinatago sa cellphone. Dahil ang totoo may ka-text siya na ibang babae. Ang kutob ni Camille na tela may babae na nga itong si David dahil nagbabago na ang pakikitungo nito sa kanya. At nang kumprontahin niya ito ay sinasaktan na nga siya at sinasampal. Naging masyadong mahigpit na nga itong si David sa kanya at sinabihan pa siya na simula daw ngayon ay wala na siyang karapatan na tingnan ang kanyang cellphone dahil ayaw niyang mabisto siya kanyang ginagawa. Kawawang Camille, magiging leksyon ito sa kanya dahil nagpadalos-dalos siya sa kanyang desisyon at nag-asawa ng maaga. Hindi muna niya kinilala kung sino nga ba talaga itong si David na ngayon unti-unti na nga lumilitaw ang tunay na kulay. Samantalang ito nga si Ramon at si Mokang ay nakapag-desisyon na umuwi na nga sa kanilang bahay.